Magandang araw mga idolo. Sa nakaraan nating video ay naglaban si Oh Kang-woo at Baek Kang-hyun. Ngunit nang gagamitin ni Oh Kang-woo ang kanyang demonic energy ay dito niya lang napagtanto na hindi lang raw ang kapangyarihan ng player ang kayang harangan ng gauntlet kundi pati na rin ang kanyang demonic energy sa loob ng kanyang katawan. Tumawa ng malakas si Baek Kang-hyun at sinabing habang nakadikit raw ang gauntlet sa katawan ng ating bida ay hindi raw siya nito papakawalan. Sa kalagayan ni Oh Kang-woo ay wala siyang magawa kundi tanggapin ang mga atake ni Baek Kang-hyun. Habang tinitiis ang pinsalang natamo ay napaisip na lang ang ating bida na ang kanyang kalagayan ay napakasama. Nang makita ni Baek Kang-hyun ang kalunos-lunos na kalagayan ng ating bida ay nakakatuwa raw itong pagmasdan. Nilapitan siya ni Baek Kang-hyun at sinabi na mayroon daw siyang kilala na katulad ni Oh Kang-woo. Ito raw ay mga tanga na nag-aakalang pagmamay-ari nila ang buong mundo. At habang pinagmamasdan si Oh Kang-woo ay nakikita niya rito ang ugali ni Fujimoto Ryoma na isang arogante at bastos. Kaya ngayon wika ni Baek Kang-hyun habang hawak ng isang kamay ang ulo ng ating bida ay oras na raw para bayaran ang mga yon. Sa sitwasyon ng ating bida ay wala siyang magawa sapagkat hindi niya magamit ang kapangyarihan niya bilang player pati na rin ang kanyang demonic energy. Sa kabutihang palad ay dumating si Echidna. Naghanda ito ng skill para atakihin si Baek Kang-hyun ngunit laking gulat niya sapagkat hindi niya magawa ito. Nang makita ito ni Oh Kang-woo ay naisip niya na dahil raw hindi niya magamit ang sarili niyang demonic energy ay ganun din raw si Echidna sapagkat ang pinanggagalingan ng kapangyarihan ni Echidna ay ang demonic energy ni Oh Kang-woo. Dahil sa ginawa ni Echidna ay itinapon ni Baek Kang-hyun si Oh Kang-woo sabay bigkas na si Echidna raw ang nakita niyang bata noon. Sa tingin niya raw ay may magandang relasyon si Echidna kay Oh Kang-woo. At habang hawak si Echidna ay gusto niya raw malaman kung ano ang magiging reaksyon ni Oh Kang-woo kung gugulpihin niya ito. Nang makita ito ni Oh Kang-woo ay kinuha niya ang isang armas. At habang hawak ito ay sinabihan niya si Baek Kang-hyun na kung magiging arogante ito ay dapat katamtaman lang sapagkat mahirap daw itong panuurin. Nang makita naman ito ni Baek Kang-hyun ay tumawa ito ng malakas habang nang aasar dahil wala raw magagawa ang ating bida sapagkat hindi ito makakagamit ng kapangyarihan dahil sa nakadikit nitong gauntlet. Ngunit ang lahat ay nabigla ng putulin ni Oh Kang-woo ang sarili niyang braso para matanggal ang gauntlet. Sa pagkaputol ng kanyang braso ay umagos ang dugo ng ating bida. Bagamat putol ang braso ni Oh Kang-woo ay hindi niya ito ininda at habang nakangiti ay sinabihan niya si Baek Kang-hyun na ang tanong nito sa kanya kung ano ang tunay niyang pagkatao ay sasagutin na ng ating bida. Napaisip naman si Baek Kang-hyun na ang lalaking ito ay pinutol ang sarili niyang braso para alisin ang gauntlet. Dahil sa pagkatanggal ng gauntlet ay nararamdaman na ni Oh Kang-woo ang demonic energy sa kanyang katawan. Pero dahil gumamit raw siya ng maraming kapangyarihan ng sabay-sabay kaya naman kaunti na lang ang kanyang demonic energy. Dagdag pa niya na dahil raw sa pagkawala ng kanyang braso ay nakakalamang daw si Baek Kang-hyun. Dahil sa ginawa ng ating bida ay itinapon na niya si Echidna at nagtanong kung ano raw ang magagawa ni Oh Kang-woo sa kalagayan ng kanyang katawan. Hindi ito pinansin ng ating bida ngunit napapaisip siya na kung maaari ay ayaw niya daw itong gawin ngunit wala na daw siyang pagpipilian. Ngunit ayos lang dahil alam niya raw na darating ang araw na magagamit niya ito. Ang kapangyarihan na nababagay at ganap na tumutugma kay Oh Kang-woo. Ito ay ang power of gluttony. At ang unang pinto sa Myriad Demon Palace ay binuksan na ng ating bida. Matapos buksan ni Oh Kang-woo ang unang pinto ng Myriad Demon Palace ay biglang may lumabas na likido sa putol nitong braso. Kapansin-pansin din ang pag-iiba nito ng anyo. Nang masaksihan ito ni Baek Kang-hyun ay napatanong siya sa kanyang sarili kung ano ang kanyang nakikita. Hindi niya raw alam kung ano ang nangyari subalit bumalik raw sa kanya ang gauntlet na nakakabit sa putol na braso ni Oh Kang-woo. Bago pa man makagawa ng hakbang si Oh Kang-woo ay umatake na agad si Baek Kang-hyun. Ang kanyang suntok ay matagumpay na tumama sa ulo ni Oh Kang-woo. Tumawa ng malakas si Baek Kang-hyun habang inaasar si Oh Kang-woo na akala niya raw kung ano nang ginagawa ng ating bida ngunit naging slime lang raw ito.
Nang masaksihan ni Echidna ang kalagayan ni Oh Kang-woo ay hindi na niya mapigil ang umiyak habang tinatawag si Oh Kang-woo. Makalipas lang ang ilang sandali ang masayang mukha ni Baek Kang-hyun ay napalitan ng takot. Ang butas naman sa mukha ng ating bida ay unti-unti nang bumalik sa dati. At ang kamay na ginamit ni Baek Kang-hyun para atakihin ang ating bida ay nababalot ng kakaibang likido. Hindi rin nagtagal ay kumalat ito sa buo niyang katawan na parang bibig. Ang power of gluttony gamit ang matatalas nitong ngipin ay kinain ng buhay si Baek Kang-hyun. Matapos kainin ng power of gluttony si Baek Kang-hyun ay napunta ito sa Myriad Demon Palace. Tinawag ni Baek Kang-hyun ang kasabwat niyang demonyo para tulungan siya nito. Sinagot naman siya ng demonyo at nagtanong ito kung ano ang kailangan ni Baek Kang-hyun. Sinabi naman ni Baek Kang-hyun na tulungan raw siya nito makaalis dahil hindi daw siya pwedeng matalo ng ganun lang. Dahil sa kalagayan ni Baek Kang-hyun ay napangiti ang demonyo dahil nakakaaliw daw na malaman na ang taong kasabwat at tumawag sa kanya ay nalalagay sa ganitong sitwasyon kaya naman titignan niya daw kung sino ang hinayupak na gumawa nito at para magawa yun ay hayaan mo akong pumasok sa iyong diwa. Sa sinabi ng demonyo ay napaisip si Baek Kang-hyun na kapag nagkamali raw siya ng desisyon ay baka mawala ang kanyang katawan ngunit wala na daw siyang pagpipilian kaya naman pinayagan niya ang demonyo na pumasok sa kanyang diwa. Sa pahintulot ni Baek Kang-hyun ay napangiti ang demonyo. Ang demonyong ito na kasabwat ni Baek Kang-hyun ay ang demonyo mula sa 8th Hell na si Amusias. Para malaman ni Amusias kung sino ang gumawa nito kay Baek Kang-hyun ay ginamit niya ang kaliwang mata nito. Ngunit nang malaman niya na ang Demon King na si Oh Kang-woo ang may gawa ay sumigaw ito ng malakas dahil sa takot. Si Amusias habang pinagpapawisan at takot na takot ay napatanong kay Baek Kang-hyun na kung bakit raw nakipaglaban ito sa halimaw dahil mas mabuti pa raw na makipaglaban sa 7 prinsipe ng impyerno kagaya ni Baal o kaya naman si Satan. Halimaw. Ibig mo bang sabihin na kasing lakas ni Oh Kang-woo ang 7 prinsipe ng impyerno? Tanong ni Baek Kang-hyun kay Amusias. Ngunit sa tanong ni Baek Kang-hyun ay napasigaw si Amusias sa galit sapagkat isa raw itong mangmang na hinayupak. Sinabi mo bang 7 prinsipe ng impyerno? Ngunit ang 7 prinsipe ay matagal nang patay. Sapagkat tinalo silang lahat ng Demon King. Sa sinabi ni Amusias ay hindi pa rin kumbinsido si Baek Kang-hyun na si Oh Kang-woo ang Demon King. Dahil kung iisipin na ang Demon King na pinakamakapangyarihan sa lahat ng demonyo na naghahari sa 9th Hell ay imposible raw itong pumunta sa Earth. Ngunit ang paglitaw ni Oh Kang-woo ay yun na pala ang pahiwatig ng kanyang kamatayan. At habang nakatayo ay makikita sa mukha ng ating bida ang saya na kinatakot naman ni Baek Kang-hyun at di rin nagtagal ay ito na ang kanyang pagkamatay. Matapos ang mga kaganapan ay nagising si Oh Kang-woo na napapaligiran ng tubig. Sinabi niya sa kanyang isipan na wala daw siyang maalala ganun din kung sino siya. Sa malalim niyang pag-iisip ay nabaling ang kanyang tingin. Paglingon niya sa baba ay nakita niya si Baek Kang-hyun na kinakain habang hinihila pababa. Nang makita ito ng ating bida ay kailangan niya raw umalis agad. Ngunit habang tinitignan niya ang pinto ng Myriad Demon Palace ay napapaisip si Oh Kang-woo na bakit pa daw siya aalis. At biglang kinagat ang kanyang paa ng power of gluttony at hinila siya pababa. Sa pagkakataong ito ay nawalan na ng pag-asa ang ating bida sapagkat mas madali pa raw na sumuko na lang. Sa kabutihang palad ay may tumawag sa kanyang pangalan na nagbigay ng lakas ng loob kay Oh Kang-woo. Dahil dito ay nabuhayan siya ng loob kaya naman pilit niyang binuksan ang pinto ng Myriad Demon Palace. Sa pagkakataong ito ay nasilayan niya ulit ang liwanag. Pagmulat ng kanyang mga mata ay bumungad sa kanyang harapan sina Echidna, Han Sola, Kim Si-hon at Tae-so na umiiyak habang tinatawag ang pangalan ni Oh Kang-woo. Sinabi naman ni Oh Kang-woo na ayos lang siya at pabirong sinabi na sa mga ganitong kaganapan ay kailangan mo raw ialay ang iyong buhay para maging astig. Huwag kang magbiro, wika ni Echidna na umiiyak sapagkat siya raw ang sama ni Oh Kang-woo kaya alam niya raw na muntik nang mawala si Oh Kang-woo. Dagdag pa ni Echidna na pagkatapos mo sabihin na hindi mo na ako iiwan mag-isa ay ganun ang gagawin mo habang patuloy pa rin sa pag-iyak at humingi naman agad ng tawad ang ating bida.
Napaisip siya na ang pagbukas ng pinto ng Miriademan Palace sa ganitong sitwasyon ay nakakabahala. Ang pagbubukas ng pinto ay isang paraan para buksan ang Myriad Demon Palace. Dagdag pa ng ating bida na hindi niya raw ito madalas gamitin sa impyerno sapagkat kaunting pagkakamali lang ay lalamunin siya nito. Pero sa totoo lang ay wala namang problema kapag binuksan niya raw ang unang pinto ng Myriad Demon Palace noong nasa impyerno ngunit hindi niya raw ito gagamitin ng basta-basta sa hinaharap. Dahil hindi raw siya pwedeng mamatay ngayon sapagkat mayroon na raw siyang mga tao na kailangan protektahan sa kanyang mga bisig. Bigla namang lumitaw ang status window na nagsabing natalo mo ang 8th Hell Demon na si Amusias at dahil mayroong paghihigpit sa bilang kaya naman ang EXP ay iipunin. Tumaas din ng 5 bilang ang demonic energy ng ating bida at nakuha niya pa ang power of blocking na ginamit sa kanya ni Baek Kang-hyun. Napaisip si Oh Kang-woo na sa ngayon ang kanyang demonic energy ay 103 at sa wakas ay nalampasan na niya ang 100 at base raw sa kanyang pagkakaalam na kapag nakamit ang 100 sa stats ay ito ang pinakamababang pamantayan para sa world ranker. Dagdag pa niya na maganda rin daw ang nakuha niyang skill na power of blocking. Habang walang malay si Oh Kang-woo ay ibinalik ni Han Sola ang kanyang kamay at ngayon gising na siya ay ginamit ni Han Sola ang Light of Healing sa braso ni Oh Kang-woo para tuluyan itong gumaling. Sa ginawa ni Han Sola ay natuwa si Oh Kang-woo sapagkat maganda raw ang epekto. Sinabi naman ni Han Sola na nakamit niya na raw ang kanyang 5th awakening na kinagulat naman ni Oh Kang-woo. Dagdag pa ni Han Sola na nakatanggap raw ng espesyal na pagsubok si Kim Si-hon at pagkatapos makumpleto ay tumaas ang kanilang level. Napatanong naman si Oh Kang-woo kay Kim Si-hon kung ano ang espesyal na pagsubok na sinagot naman ni Kim Si-hon na sasabihin niya raw kapag ayos na ang lahat. Ngunit Oh Kang-woo tanong ni Han Sola kung nahihirapan ba itong gumalaw na sinagot naman ni Oh Kang-woo ng kaunti lang raw. Nang marinig ito ni Han Sola ay lumapit siya sabay na binuhat si Oh Kang-woo. Nagulat naman ang ating bida sa ginawa ni Han Sola at nagpasalamat ngunit hindi pa man tapos magsalita ay natigilan si Oh Kang-woo dahil sa kanyang nakita. Habang namumula ang mukha ni Oh Kang-woo ay tinanong ito ni Han Sola kung kaya ba nito maglakad. Ang saya ay hindi na napigilan pa ng ating bida sabay bigkas na sa tingin niya raw ay mahihirapan siya sa paglalakad ngunit wala daw siyang ibang magagawa sapagkat hindi raw gumagalaw ang kanyang katawan. Nang marinig ito ni Taeso ay sumigaw ito ng huwag kang mag-alala. Sapagkat nandito siya at aangkinin niya daw ang responsibilidad na ihatid si Oh Kang-woo pauwi. Agad naman nawala ang saya sa mukha ng ating bida dahil sa amoy ng pawis na nanggaling kay Taeso. Sinabihan niya si Taeso na magkaiba ang direksyon ng kanilang bahay kaya hindi siya pwedeng ihatid nito. Sinabi naman ni Taeso na ayos lang daw yun at masayang inihatid si Oh Kang-woo. Ang insidente sa Isu Station ay binaliktad ang buong mundo. Ang Demonic Order naman dahil sa insidente ay nalantad sila sa buong mundo. Noong sila ay nabubuhay sa lilam hanggang ngayon pero dahil sa nangyari sa Isu Station ay naging hakbang ito upang ihinto ang pagtago ng kanilang pagkakakilanlan. 3 araw matapos ang insidente sa Isu Station. Pagkagising ni Oh Kang-woo napaisip siya na sa loob ng 3 araw ay puro tulog na lang raw ang kanyang ginawa at dahil dito ay tuluyan na siyang gumaling. Paglabas ni Oh Kang-woo sa kanyang kwarto ay sinalubong siya ng masiglang ngiti ni Echidna. Nagtanong naman si Han Sola kung kamusta ang katawan ni Oh Kang-woo. Sagot niya naman na magaling na siya sapagkat nakapagpahinga daw siya ng maayos pero bakit naririto si Cha Yeonju tanong ng ating bida. Sinagot naman ito ni Han Sola na dumadalaw raw palagi si Cha Yeonju dahil nag-aalala ito kay Oh Kang-woo. Tinanong naman ni Oh Kang-woo si Cha Yeonju kung totoo ang sinabi ni Han Sola na sinagot naman ni Cha Yeonju na kaya raw siya pumunta dito sa kadahilanang nagpapahinga lang siya sa bahay na binayaran niya gamit ang sarili niyang pera. Si Han Sola naman ay nag-aalala pa rin sa kalagayan ni Oh Kang-woo at nagtanong kung ayos lang ba ito at kung kailangan pa ba ni Oh Kang-woo magpahinga. Sinabi naman ni Oh Kang-woo na talagang ayos lang siya ngunit nakakatuwa raw na marinig na nag-aalala si Han Sola para sa kanya.
Ang pag-uusap ng dalawa ay pinutol ni Cha Yonjo at sinabi na habang tulog raw si Oh Kang-woo ay opisyal nang nagkahiwa-hiwalay ang Hanol Guild. Nagtanong si Oh Kang-woo kung ano ang nangyari sa mga natirang demonic orders. Sagot naman ni Cha Yonjo na nadakip daw nila ang mga ito ngunit bigla sila naging demonyo maliban doon ay wala daw pinapakitang kilos ang demonic order at sa palagay niya raw ang mga natitirang demonic order ay naasikaso na sapagkat nakakatanggap daw siya ng mga ulat mula sa ibang bansa tungkol sa demonic order ngunit wala ng ibang bansa na katulad ng Korea na kung saan madalas magpakita ang demonic order. Dagdag pa ni Cha Yonjo na hindi pa raw neresolba ang kaguluhan sa Korea at sinabi naman ni Oh Kang-woo na magbabasa siya ng mga balita. Gamit ang cellphone na binigay ni Han Sola ay nakita niya ang artikulong nagsasaad na ang pandaigdigang organisasyon ng kulto na tinatawag na Demonic Order ay kung ano raw ang kanilang pagkakakilanlan at layunin. Sa isa pang artikulo ay nasasad ang pagpuri kay Sword Dragon, Kim Si-hon sa nangyaring insidente. Ang Chinese Guild na Heavenly Earthly Gate ay bibisita sa Korea para siyasatin si Kim Si-hon at ang mga nakaligtas sa insidente ay nagbigay ng pahayag sa ginawa ni Sword Dragon Kim Si-hon. Gayunpaman wika ni Cha Yonjo ay kung iniisip daw ni Oh Kang-woo na gamitin ang insidente sa Isu Station para tigilan na ang pagtugis sa demonic order. Hindi ko gagawin yan wika ni Oh Kang-woo sapagkat hindi raw siya titigil hanggat hindi niya nauubos ang demonic order. Sa sinabi ni Oh Kang-woo ay napangiti si Cha Yonjo sapagkat yun daw ang gusto niyang marinig. Dagdag pa ni Cha Yonjo na ngayon ay pinag-uusapan si Kim Si-hon kaya naman sinabihan niya si Oh Kang-woo na huwag magselos at abalahin ang baguhan na sinagot naman ni Oh Kang-woo na hindi niya gagawin yun sapagkat nakakainis raw. Sa pag-uusap ng dalawa ay may naalala si Cha Yonjo na ang hukbo ng isa sa world ranker ay naririto ngayon sa Korea. Ito ay ang Chinese Guild na Heavenly Earthly Gate. Naisip ni Oh Kang-woo na may nabasa raw siya tungkol dito kaya naman gusto niya raw malaman kung totoo ito. Napaisip din ng ating bida na ang Gaia system ay unti-unti nang nauubusan ng lakas. Dagdag pa ng ating bida na hindi niya mahulaan kung ano ang sunod na gagawin ng demonic order para sa susunod nitong pag-atake dahil hindi raw sumagi sa kanyang isip na tumawag ng demonyo sa loob ng sariling katawan at kung gagawin daw yun ng ating bida ay baka siya na raw ang pinakamalakas. Ngunit ang level restriction ay hindi pa natatanggal dahil sa extreme demonic delay at maliban doon kung iisipin ay napatanong si Oh Kang-woo sa kanyang sarili kung ano ang pinaka-epektibong teknik at sa kalagitnaan ng kanyang pag-iisip ay naalala niya bigla si Kim Si-hon. At habang tinitingnan ng cellphone ay napatanong siya sa kanyang sarili na kung dapat ba siyang makinabang kahit kunti sa descendant of the martial arts god na si Kim Si-hon. Sa Red Rose Guild ay nakipagkita si Oh Kang-woo kay Kim Si-hon. Masayang tinanong ni Kim Si-hon ang ating bida kung ano ang nararamdaman nito. Ayos lang ako sagot ni Oh Kang-woo at sinabing nakita niya raw ang mga balita tungkol kay Kim Si-hon. Huwag mong banggitin yan sagot naman ito sa kanya sapagkat ang mga tao raw ay nagsisiksikan kapag lumabas siya kaya naman hindi daw siya makapag-hunt dahil dito. Dagdag pa ni Kim Si-hon na hindi raw siya nasisiyahan sa natatanggap niyang atensyon na tinanong naman ni Oh Kang-woo ng bakit. Sinabi ni Kim Si-hon na sa huli ay si Oh Kang-woo at hindi siya ang tumapos ng insidente sa Isu Station kaya naman ang tao na dapat purihin bilang bayani ay si Oh Kang-woo. Bakit mo sinasabi ang nakakadiring bagay na ako ang bayani wika ni Oh Kang-woo? Napatanong naman si Kim Si-hon kay Oh Kang-woo na kung ayos lang sa kanya na hindi siya kilalanin ng mga tao. Sinagot naman ito ni Oh Kang-woo na ayos lang dahil kung walang makukuhang benepisyo ang pagiging sentro ng atensyon ay nakakainis lang at si Kim Si-hon na nga raw ang may sabi na ayaw niya ng ganito dahil hindi siya makapag-hunt kaya naman ayaw ito ng ating bida. Maiba tayo at tinanong ni Kim Si-hon si Oh Kang-woo kung bakit sa Red Rose Guild sila nagkita. Masiglang sinabi ni Oh Kang-woo na gusto niya daw matuto ng martial arts kay Kim Si-hon. Sa loob ng Red Rose Guild sa training center ay magsisimula na daw sila wika ni Kim Si-hon. Tinanong niya si Oh Kang-woo kung ano ang pangunahin nitong sandata. Sinabi ni Oh Kang-woo na iba-iba ang kanyang armas depende sa sitwasyon ngunit sabi ni Kim Si-hon na para matuto ng martial arts ay kailangan niyang pumili ng pangunahing sandata.
Gamit ang Power of Blade ay tinanong niya si Kim Si-hoon kung sapat na ito. Nang makita ito ni Kim Si-hoon ay napagdesisyonan niyang magsimula muna sa espada sapagkat karamihan daw sa kanyang martial arts ay sword techniques. Kinuha naman ito ni Oh Kang-woo habang napapaisip na matututo daw siya sa Sword Dragon kaya naman ang espada ang pinakamagandang gamitin. Matapos mapagdesisyonan ang pangunahing sandata sa pagsasanay ng martial arts ay tuturuan niya daw si Oh Kang-woo ng basic Hidden Dragon Sword technique na sa tingin niya daw ay matututunan agad ito ni Oh Kang-woo sa isang araw kaya naman gayahin lang raw siya pagkatapos. Sa isang iglap lang ay nagpakita ng bilis si Kim Si-hoon na kinagulat naman ng ating bida. Ang Hidden Dragon Sword 8th Basic Technique ay naging sanhi ng malakas na pagsabog. Matapos ito gawin ni Kim Si-hoon ay sinabi niya na yun raw ang simula ng 8th Basic Technique na tinanong naman ni Oh Kang-woo kung nasaan ang First Basic Technique na sinagot naman ni Kim Si-hoon na akala ko na kailangan kong ipakita sa'yo ito kahit papano para maging interesado ka dahil nakikita naman daw ni Oh Kang-woo ang lahat ng kanyang galaw. At sa masayang ngiti ay sinabi ni Kim Si-hoon na mas madali ito kaysa iyong inasahan hindi ba? Ngayon ay gayahin mo lang ang nakita mo kanina ngunit si Oh Kang-woo ay hindi alam kung saan magsisimula. Si Kim Si-hoon ay puno ng sigla dahil sa tingin niya daw ay magagawa ito ng ating bida kung gugustuhin ito. At nagsimula na nga si Oh Kang-woo sa pagsasanay ngunit ang bawat galaw ay hindi makuha ng maayos. Habang pinagmamasdan si Oh Kang-woo ay sinasabi ni Kim Si-hoon na ang kanyang kamay ay hindi dapat ganyan sapagkat ganito dapat. Ang pagtuturo ni Kim Si-hoon ay hindi na nakayanan ni Oh Kang-woo kaya naman napasigaw na siya kay Kim Si-hoon na kung natuto ba raw ito sa mabilis na paraan na kinagulat naman ni Kim Si-hoon dahil paano daw ito nalaman ni Oh Kang-woo. Napaisip ang ating bida na ito ang dahilan kung bakit hindi ka dapat matuto mula sa isang henyo. Itinapon ni Oh Kang-woo ang espada at sinabing babawiin niya raw ang kanyang sinabi na magsasanay ng martial arts kay Kim Si-hoon. Nang marinig ito ni Kim Si-hoon ay gusto niya lang daw makatulong kay Oh Kang-woo. Dagdag pa niya na baka raw masyadong mababa ang kanyang kakayahan para tulungan ang ating bida na sinagot naman ni Oh Kang-woo na hindi sapagkat ang problema ay sobrang taas ng kakayahan ni Kim Si-hoon kaya naman tumigil na raw sila sapagkat marami pa naman daw pagkakataon para dito. Ngunit si Kim Si-hoon ay porsigidong tulungan si Oh Kang-woo kaya tinanong niya ito kung gusto matuto ng mind technique dahil sa tingin niya raw ay matuturo niya ito ng maayos. At gamit ang power of observation ay napagtanto ni Oh Kang-woo na magagamit niya ito. Kaya naman umupo na siya para subukan ito. Habang nakaupo ay lumalabas mula sa kanyang katawan ang kakaibang enerhiya. At makalipas lang ang ilang sandali ay sinabi ng system na ang pinuno ng demonic energy ay naging aktibo. Nasasad rin ang patuloy na pagtaas ng kanyang demonic energy control at ang inner chi mind technique na Heavenly Dragon mind technique ay nakuha na niya. Sinabi din ng system na nagtagumpay na raw ang ating bida sa pagbuo ng demonic crystal. Ngunit ang labis na kinagulat ni Oh Kang-woo ay ang huling sinabi ng system na nakuha niya na raw ang palatandaan ng huling kondisyon ng extreme demonic delay. Dahil sa nangyari ay labis ang pasasalamat ni Oh Kang-woo kay Kim Si-hoon. Nasasad na ang extreme demonic delay ang unang hakbang sa pagiging demon god. Ang unang kondisyon ay dapat maabot ang 60 demonic energy. Ang ikalawang kondisyon ay ang perpektong pagsamahin ang tatlo o higit pang kapangyarihan, at ang ikatatlong kondisyon ay bumuo ng demonic crystal sa katamtamang sukat o higit pa.